O Diyos na dakila, pinupuri ka namin at pinapasalamatan, sinasamba ka namin. O Diyos, walang bagay na imposible sa iyo. Kung gugustuhin mo, Panginoon, kung gugustuhin mo, babaguhin mo kami. Kung gugustuhin mo, mapapalakas mo kami. Mapapagaling mo kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga karamdaman, sa aming mga kapansanan. Kung gugustuhin mo, Panginoon, walang imposible sa iyo. Kung kaya't sa pamamagitan ng salita mo, O Diyos, baguhin mo kami at gawin mo ang iyong kalooban. Sa isang salita mo lamang ay mababago na kami. Kung iyan ang laman ng puso mo para sa amin. Kung kaya't umaasa po kami na ikaw ay magpapakita sa amin ng kabutihan. Hinahangad po namin ang iyong kalwalhatian. Patawarin mo kami sa lahat ng pagkakasala at bigyan mo kami ng katalinuhan na makapaglingkod sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating teksto ay nasa James chapter 4 verse 13 hanggang verse 17. Magsiparito ngayon, kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mga ngalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakakaalam na mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay, kung loloobin ng Diyos, loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Datapwat ngayon ay nagmamapuri kayo sa inyong pagpapalalo. Ang lahat ng ganitong pagmamapuri ay masama. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito ay kasalanan sa Kanya. Ipagpapatuloy natin ang ating paksa patungkol sa pagpapasakop sa Diyos. At nandito na po tayo sa huling bahagi ng praktikal na pagpapakita ng pagpapasakop sa Diyos. Sapagkat hindi lang ito nagpapakita, ay pinapakita sa mga salitang espiritual o hindi sa ating kaalaman sa Biblia. Ang pagpapasakop sa Diyos ay naipapakita rin sa bawat detalye ng ating buhay. Kagaya ng sinasabi ni Apostol Pablo, kaya nga kayo man ay kumain o uminom o anuman ang inyong ginagawa, ay gawin ninyong lahat para sa kapurihan ng Diyos. Ito'y malaking usapin sa modernong Kristiyano. Sapagkat karamihan sa atin, nagbibigay tayo ng oras sa gawain ng Diyos. At nagbibigay tayo ng panahon sa mga bagay na banal. Samantalang ang nais ng Panginoon ay ipasakop natin sa Kanya ang ating buong buhay. Kaya nga, sinabing tayo'y ilaw ng sanlibutan. Na ang implikasyon nito ay ganito. Kung tayo ay nasa ating tahanan, kung tayo ay nasa ating trabaho, bilang mga bahagi ng pamayanan, o saan man tayo gumagalaw, ay dapat makita ang ating pagkakristyano. At wala nang ibang itsura ang Kristiyano maliban sa kanyang pagpapasakop sa Diyos. Ang Kristiyano ay tagasunod ni Kristo. Hindi ito basta pagiging bahagi ng isang simbahan, o ito'y pagiging bahagi ng isang sikat na relihiyosong palabas. So hindi ka miyembro ng fans club ng Chosen, kaya Kristiyano ka. Hindi ka na pagka-Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano
ay pagpapasakop sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng katuruan ni Kristo. Sapagkat dahil minahal niya tayo, minamahal natin siya. Yan ang pagiging Kristiyano. Kaya lalong-lalo na sa ating mga plano, mithiin at mga pagpapasya sa hinaharap. Ilang beses na kapag tayo ay nagpaplano, nagko-conflict sa ating paglilingkod sa Diyos. Ipinakikita ni Santiago na ang taong tunay na nagpapasakop sa Diyos ay kinikilala na ang kanyang buhay ay nasa ilalim ng kapamahalaan ng Panginoon. Ngunit, ito ang pagtatanungin natin. Kailan hindi nagpapakita ng pagpapasakop sa Diyos ang mga plano natin sa buhay? Titignan natin yung talata kung paano isinulat sa mga katuwid. Magtatanong tayo sa paraang negatibo. Ano ang mga tanda kapag ang mga plano natin sa buhay ay hindi kalooban ng Diyos? Ayon sa pagkakasulat ni Santiago. Una, kapag nakakalimutan natin na ang buhay natin ay nakadepende sa kalooban ng Diyos. Kapag nakakalimutan natin na ang buhay natin ay hindi natin hawak, na hindi tayo ang gumigising sa sarili natin, hindi tayo ang nagdudugsong ng buhay natin, lahat ito ay ayon sa sariling kapasya ng Diyos. Yan ang sinasabi ng verse 14 at saka verse 15. Tandaan natin mga kapatid, hindi masamang magplano. Marka ng isang pantas na tao at masinop na tao ang nagpaplano. Pero sa lahat ng pagpaplanong ito, hindi sinabi ng Diyos na hawak mo ang buhay mo. Ano bang sabi ng banal na kasulatan? Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw lamang. At yan ang problema. Na ipinapakita rito na talagang inaalis natin ang larawan ng Diyos sa ating mga pagpaplano. Gumigising tayo na walang pagpapasalamat sa Diyos at pagkatapos lumalakad tayo sa araw-araw na hindi na natin inaalam ang kalooban ng Diyos, hindi na natin tinitignan sa banal na kasulatan, hindi natin sinisiyasat, at kapag nagkaproblema na tayo, mag-aalala na tayo tungkol sa kinabukasan na parabagang tayong may hawak ng buhay natin, kagaya ng ipinangaral ng linggo, isang beses nung nakaraang linggo, patungkol sa pagkabalisa, tungkol sa ating pangangailangan. Ang problema ay hindi ang pagkakaroon ng plano. Ang problema ay nagpaplano tayo na hindi natin kinikilala ang paghahari ng Diyos. Hindi tayo bukas upang pakialaman tayo ng salita ng Diyos. Sa totoo lamang, kung ibabatay natin ang mga plano natin sa Panginoon, wala tayong plano na tapos. Sa oras na makita mo na ang plano mo ay hindi ayon sa salita ng Diyos, dapat handa kang iayon ang plano mo sa kalooban niya. Maraming tao nagsasalita tungkol sa bukas na tila hawak nila ang kanilang kinabukasan. Maraming ang mga Kristiyano, pinangangako na nila sa kapwa nila yung mga bagay na hindi pa nila hawak. Samantalang ang ating buhay ay panandalian lamang at lubos na nakasalalay sa kalooban ng Panginoon. Tignan mo sa Proverbs 27 verse 1. At yan kinuha ni Santiago. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Ayun ang problema. Ilang kalooban ng Diyos ang pinalalagpas natin sa isang araw sa pagkasasabihin natin, bukas na ako maglilingkod sa Diyos. Bukas na lang ako babawi. Bukas na lang ako makikibahagi.
At dahil sa pakiramdam natin marami tayong oras, mas inuuna natin yung mga bagay na hindi naman natin kailangan pag humarap tayo sa Panginoon na hukom ng lahat. Kaya sinasabi ng kawikaan, huwag mong ipagyabang yung buhay mo. Kasi hindi mo naman alam kung hanggang kailan yan. Hindi mo alam kung bukas gigising ka pa. At sinabi ng Panginoong Jesucristo, sino sa inyo ang sa pag-aalala ang magdadagdag sa kanyang buhay ng isang siko? Kaya ang panalangin ng Kristiyano na itinuro ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 6:10, diba? Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang paghahari mo, masunod ang iyong kalooban dito sa lupa na para bang nasa langit. Sa lahat ng plano natin sa buhay, paano kung mamayang gabi sabihin sa iyo ng Panginoon, ngayong gabi kukunin na kita? Handa ka bang humarap sa Diyos? Ginawa mo ba sa araw na ito yung kalooban niya sa buhay mo? Kaya kapag nakakalimutan natin na minsan lang darating sa tao ang mamatay, pero pagkatapos nito paghuhukom. Minsan lang tayo mabubuhay sa daigdig na to, pagkatapos magsusulit na tayo sa harapan ng Diyos. At nakakalimutan natin na kung gusto ng Diyos mabuhay tayo, mabubuhay tayo. Kung gusto ng Diyos mamatay tayo, mamamatay tayo. At hindi Kanya tatanungin, gusto mo pa bang mabuhay? Hindi Kanya tatanungin, gusto mo na bang mamatay? Hindi. Nasa Kanyang sariling pagpapasya yun. Kung kaya't mabuhay tayo sa araw-araw na ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, na kahit sa araw na to, ito na pala ang huling gabi natin at bukas mamamatay tayo, haharapin mo ang Diyos na ginawa mo ang Kanyang kalooban. Bawat araw. Marami tayong pangarap sa ministeryo. What if yung mga pangarap natin sa ministeryo hindi ko matapos? Kagaya ng pagtatayo ng building. Meron namang ibang magtatayo niyan. Pero yung pinagagawa ng Diyos sa akin, sa buhay ko sa araw na ito, walang ibang pwedeng magtayo nun. Responsibilidad ko yun sa harapan ng Diyos. Kaya sa bawat plano mo ba sa buhay, bawat araw ng ating ibinubuhay, ikaw ba'y humahakbang na palapit sa Panginoon o palayo sa Kanya? Kaya't pag nakalimutan natin sa ating isip, sa ating puso, sa ating lakas, na lahat pala ng ginagawa natin dapat ayon sa kalooban ng Diyos, nagkakaproblema na tayo sa pagpapasakop ng mga plano natin sa buhay. Tignan mo doon sa Roma 12. Ano bang handog natin sa Diyos? Ano ang tunay na handog sa Diyos? Mababasa natin anong tunay na pagsamba. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Anong mapapansin mo patungkol sa pagpapatunay ng kalooban ng Diyos? Una, iyan ay mindset.
Perspektibo yan. Hindi basta magawa ang kalooban ng Diyos. Kung hindi magawa yaong mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Bakit? Sapagkat maraming klase ng kalooban ng Diyos. Sa Biblia, mayroong tinatawag na permissive will. Na kahit hindi yun ang inutos ng Diyos, yun ang ginawa ng tao, kaya hinayaan na lang ng Diyos. Kaya hindi ibig sabihin, medyo hindi ka na mamroblema sa mga landas na pinili mo, inatutuwa ang Diyos sa iyo. Baka pinabayaan ka na lang ng Diyos dyan dahil matigas ang ulo mo. Pero hindi yan yung lubos na kalooban ng Diyos. Kaya makikita mo doon na hindi ka nagkakaroon ng pag-iisip na hindi ka gaya ng mga tao sa sanlibutan. At yun yung pangalawang punto dyan. Na ang paghahanap ng kalooban ng Diyos, dahil iba ang pag-iisip nito, diyan tayo nagiging iba sa sanlibutan. Totoo, apektado tayo sa mga bagay na nangyayari sa sanlibutan. Apektado tayo sa politika nito. Apektado tayo sa ekonomiya nito. Apektado tayo sa kaayusan at seguridad kung anong klaseng pamayanan meron tayo. Kaya lang hindi dapat tayo mag-isip na kagaya ng wala tayong Diyos. Hindi tayo iba dahil ibang relihiyon natin. Dahil kahit si Satanas, marunong ding makirelihiyon. Minsan nga nagpapanggap siya na anghel ng liwanag. Pero mayroong isang bagay na hindi niya gagawin, ang mag-isip na magpasakop sa Diyos. Ang mag-isip na sa lahat ng kanyang gagawin, ang kauuwian niya ay yung kaaya-aya sa Diyos. Na ang kauuwian ng kanyang gagawin ay kung ano yung mabuti na gusto ng Diyos. Hindi. Kaya nga mga kapatid, ang pagsamba ay kung paano natin ginagamit ang ating katawan para sa kapurihan ng Diyos. Nandiyan din naman sa verse 1. Diba? Na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na inyong katampatang pagsamba. Pumunta ka sa trabaho, gawin mo yan na kagaya ng sumasamba sa Diyos. Huwag mong hayaan na masira ang pangalan ng Panginoon. At dahil pagsamba sa Diyos yan, hindi ka makikipagkompromiso. Pagsamba sa Diyos yan eh. At dahil sa pagsamba sa Diyos yan, ipakikita mo ang tunay na pagsamba sa Diyos. Pagsamba sa Diyos. Kapag ikaw ay nasa bahay at anong yung ginagawa, naglilinis ka, nagluluto ka, o anong ginagawa, yan ay pagsamba din yan sa Diyos. Kaya nga lahat ng bagay ginagawa natin na may pagpapasalamat. Lahat ng bagay ginagawa natin na may pagpapakumbaba sa Diyos. Ginagawa natin, nag-uumpisa tayo sa pananalangin sa isang araw. Bakit? Yung pamumuhay natin sa araw-araw, pagsambayan sa Diyos. O, diba? Hanggang sa dumating naman yung araw na meron tayong corporate na pagsamba. Kaya, anong pinagmumulan yan? Yung habag ng Diyos. Ayon sa mga kahabagan ng Diyos. Kinanta natin kanina, yung great is thy faithfulness. Anong sinasabi ng lamentation tungkol sa awa ng Diyos? Sila ay bago bawat umaga. Dakila ang iyong pagtatapat. Kinakahabagan tayo ng Diyos araw-araw para yung ating katawan ay maging instrumento ng kapurihan ng Diyos. Kaya, pangalawa, nagpaplano tayo ng walang pagpapasakop sa Diyos kapag
nagmamapuri tayo sa ating pagyayabang, imbis na magpasakop tayo sa Diyos. Verse 16. Bumalik tayo kay Santiago. Doon tayo sa verse 16. Datapwat ngayon nagmamapuri kayo sa inyong pagpapalalo. Ang lahat ng ganitong pagmamapuri ay ang masama. Nabasa na natin ang hindi pagpapasakop sa Diyos, pagmamataas. Di ba binasa na natin yan sa verse 6, ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Pasakop nga kayo sa Diyos. Ang hindi pagpapasakop sa Diyos ay pagmamataas. Ang taong nagtitiwala sa kanyang sariling kakayahan, karunungan at lakas ay kumikilos na tila hindi niya kailangan ng Panginoon. At ang problema, diyan natin inilalagay ang kumpiyansa natin. At diyan na natin kasi matalino ko, napagplanuhan ko na lahat yan. Nagawa ko na lahat yan. Na-budget ko na lahat yan. Kung kaya't dumarating yung pagkakataon na tinatawag tayo ng Diyos para maglingkod sa mga ordinaryong pamamaraan, hindi nating magawa. Bakit? Kasi nakafix na tayo doon sa anong gagawin natin at anong kaya nating gawin. Halimbawa, tumarating ang pagkakataon na kailangan mong tulungan ang kapatid mo sa kanyang maliliit na pangangailangan. Kung ang kumpiyansa mo nasa budget mo, hindi mo gagalawin ang budget mo. Sasabihin mo, kapatid, pasensya ka na. Hindi kita matutulungan. Kasi nakapix na ang budget ko. Pero sa totoo lang, yung budget mo, hindi po naman kailangan sa ngayon. Pero dahil nandun ang kumpiyansa mo, hindi mo gagalawin. Isang bagay yan. Hindi ako makakatuwang sa gawain ng Diyos. Sapagkat kailangan ko itong trabaho na to. Kasi kailangan ko itong tao na to. At diyan tayo kumukuha ng kapurihan. Kaya hindi na natin mapagkatiwalaan ng Panginoon na kaya tayong bigyan ng Diyos na mas mahusay pa at mas maganda pa. Wala pinagkaiba yun sa mga nagtatrabaho sa araw ng linggo. O ba't hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos? Kasi sayang oportunidad. Baka hindi na ako makakita ng ganong klaseng oportunidad. Bakit? Yan ba ang pinagmamapuri mo sa buhay mo? Diyan ba nakalagak ang iyong tagumpay? Diyan ka ba sa palagay mo? Diyan, nandyan ang kumpiyansa mo? Kung ganon, hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. At hindi mo kilala ang Panginoon. At hindi ka nga talaga magpapasakop sa Kanya. Hindi mo sinasabi sa Jeremiah 9:23. Jeremiah 9:23. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan. O magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan, huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katuwiran. Sapagkat sa mga bagay na ito nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Hindi dapat ang kawalan ng pagpapasakop sa Diyos ang nagbibigay sa atin ng kumpiyansa. Anong klaseng Kristiyano, ang sino mang nagsasabing siya'y Kristiyano, na kung kailan siya magtitiwala sa Panginoon, tsaka siya nagdadalawang isip. Pero pagdating sa kanyang sariling abilidad, sa kanyang sariling pag-intindi, sa kanyang sariling pag-aanalisa ng mga sitwasyon sa buhay niya, parang ang
pag-iisip niya ay hindi magkakamali at kumpiyansa siya. Pero kapag katitignan niya na yung katwiran ng Diyos, hindi niya magawang magtiwala. Ang tunay na Kristiyano ay nakaunawa ng biyaya ng Diyos at kapamahalaan ng Diyos. Ipinagkakatiwala natin sa Kanya ang buong buhay natin. Naialaman natin na kung pinahahalagahan ng Diyos ang ibon, mas mahalaga tayo sa ibon. Sapagkat tayo mismo ang ating pagkatao, nilalang tayo sa kawangis ng Diyos. At namatay si Kristo para sa atin, nabuhay si Kristo para sa atin, nilagay niya tayo sa iglesia para mabuo tayong isang katawan ni Kristo. At pagkatapos isipin mo, pababayaan ba tayo ng Panginoon? Kaya lang, nasaan ang ating kumpiyansa? At bumabalik sa ating kaisipan yung pangangaral ng Panginoon patungkol sa anong klaseng kayamanan ang iniimbak mo. Ang pagmamataas ay hindi tanda ng lakas. Hindi ibig sabihin mayabang ka, magaling ka. Hindi ibig sabihin na mayabang ka, matalino ka. Hindi. Isa lang ang pinapatunayan ng pagyayabang. Ano ang pinatutunayan ng taong mayabang? Hindi siya nagpapasakop sa Diyos. Pangatlo, hindi tayo nagpapasakop sa Diyos at ang mga plano natin na hindi natin pinapasakop sa Diyos pagkapangatlo kapag hindi na natin ginagawa ang mga bagay na alam nating mabuti. At yan ang problema. Kapag kahinayaan natin at kung nakakalimutan natin ng buong pagkatao pala natin ay mas mabuting ipagkatiwala sa Diyos. At kapag ka nagyabang na tayo sa sarili nating magagawa at sa sarili nating talino, ito ang problema. Marami tayong plano na kahit alam natin ang tamang gawin, hindi na natin babaguhin. Kasi tumigas na yung puso mo sa pagmamataas. Sa verse 17, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti, at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Alam mo naman pala, yung plano mo, magkakaroon niya ng conflict sa kalooban ng Diyos. Bakit tinuloy mo pa rin? Alam mo naman pala yung resulta nangyayari sa buhay mo. Imbes na napapabuti ka, napapasama ka, bakit ginagawa mo pa rin? At yan ay malaking problema ng tao. Yan ay spiritual na kabulagan. Hindi ba? Yan ay isa sa mga mabigat na parusa ng Diyos sa mga tao na tumatakas sa Kanya. Tingnan mo sa John chapter 3 verse 18. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ngayon, anong hatol yun? Anong hatol doon na ibinigay doon sa mga taong hinatulan na? Verse 19. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan, at inibig pa ng tao ang kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. At yun ang problema. Alam mo yung simpleng kahit common sense hindi na gumagana sa iyo. At yung plano mo, ibabangga mo pa rin talaga sa kalooban ng Diyos. At yun ay isang pangit na bagay. Na naliwanagan ka ng salita ng Diyos pero mas inibig mo pa rin ang kadiliman. Bakit? Sapagkat masama ang gawain.
Tandaan natin mga kapatid, walang kasalanan na maglalapit sa atin sa Diyos. Isa lang ang epekto ng kasalanan sa tao. Mahihiya ka sa Diyos. Mawawalan ka ng gana manalangin. At kahit pilitin mo manalangin, pero hindi mo isusuko ang puso mo sa Diyos, hindi ka mag-e-enjoy sa pananalangin. Pag nanalangin ka, para ka nag-grocery. Hindi panalangin ng pagsuko. Hindi panalangin ng pagpupuri. Ng pagtataas ng Diyos sa ating buhay. Ikaw ang hari ng buhay ko. Walang kagaya mo. Ikaw ang masunod sa buhay ko. Wala akong kwenta. Hindi ko alam tong plano ko, pero anyway, sinabi ko sa iyo na ituro mo sa akin yung plano kong ito. Pero ang mga tao na alam naman nila ang Diyos na marunong sa lahat, hindi magsasubmit sa karunungan ng Diyos. Igigiit nila sa Diyos, Panginoon, itong gusto ko. Pagpalain mo to, ginagawa ko. Alam mo naman yung ginagawa mo, hindi kalooban ng Diyos. Ba't hinihingi mo sa Diyos na pagpalain? Hindi mo ba narinig ang pangangaral ng salita ng Panginoon? Hindi ba sinabi ni Santiago na maging tagaganap kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang? Ba't nakikinig kayo ng salita ng Diyos pagkatapos hindi nyo ginagawa? And then nagpaplano tayo ng labas sa kalooban ng Diyos. At marami tayong ginagawa na hindi na tayo nakakaahon at hindi na tayo umuusad, hindi na tayo lumalago bilang Kristiyano kasi tayo na lang lagi ang nasusunod. Saan ba nagmumula ang paglago sa pananampalataya? Hindi ba sa pakikinig sa salita ng Diyos? Kaya kung may napakinggan tayo sa salita ng Panginoon, meron tayong pananagutan. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo alam. Kaya pinangaralan ni Santiago ang mga Kristiyano na dapat hindi tagapakinig lamang, dapat tagatupad. Dahil maraming tao na may kaalaman sa katotohanan, ngunit walang pagsunod sa katotohanan. Hindi yan rocket science. Kapag yung ginagawa mo ay naglalayo na sa iyo sa isang masaya at epektibong pamumuhay bilang Kristiyano, malayo ka na sa kalooban ng Diyos. Ganun lang kasimple. Sapagkat iba-iba man tayo ng panawagan, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, iisa lang ang dulo natin, mag-aakay tayo ng tao. Sinasabi ko sa mga kabataan palagi, maaaring hindi kayo tawagin na kagaya ko, pastor. O maaaring hindi kayo tawagin na kagaya ko, mga ngaral. Pero lagi niyong tatandaan, maging accountant ka man, maging pulis ka man, maging abogado ka man, maging teacher ka man, o maging ano ka man, tandaan mo, kung niligtas ka ni Kristo, dapat mag-akay ka ng tao kay Kristo. Matthew 4:19. Diba? Yun ang reason eh. Pero nakikita mo, imbis na lumalaban ka sa masamang takbo ng sanlibutan, sinasalihan mo na. Hindi ka na natatakot doon sa puot ng Diyos. Huwag mo sabihin, kalooban pa ng Diyos ang ginagawa mo. Imbis na ipinagbubuti mo yung sarili mo para isang maging mabuti kang tagapaglingkod ni Kristo, hindi mo na ginagawa. Huwag mo sabihin na yung ginagawa mo, kalooban pa ng Diyos yun. Imbis na nagugat tayo sa pananampalataya at habang tumatagal ay lumalaki ang ating pagmamalasakit sa mga Kristiyanong mahihina at nahahabag tayo sa mga taong naliligaw ng landas habang tumatagal, tinatapatan na lang ng material ang kasalanan ng tao, tahimik na ang bibig natin. Mabilis na lang tayong humusga doon sa mga taong hindi tutulong sa atin. Pero doon sa mga taong nakakatulong sa atin, kahit masama ang ginagawa nila. At hindi yun nakakapagpalago ng buhay Kristiyano natin, wala na. O nasa na yung pagkaalam natin sa paggawa ng mabuti.
Kaya, ang pagpapasakop sa Diyos ay hindi nasusukat sa dami ng alam, kundi sa lawak ng ating pagsunod. Kung nagpapasakop ka sa Diyos, dapat sumusunod ka. Sapagkat sa Kanya nakakaalam na gumagawa ng mabuti, pero at yun ay importante sa ating lahat. Ito'y pagpapaalala sa ating lahat. Na pag naobserbahan natin ang ating buhay, na yung pinaniniwalaan natin, kinokontra na ng mga ginagawa natin at sinasabi natin, hindi mo na kailangan magpakalayo-layo, alam mong papunta ka na sa malayo. Hindi mo na kailangan tuluyang maligaw, alam mong papunta ka na sa mga uncharted territory na labas sa liwanag ng salita ng Diyos. Ang taong nagpapasakop sa Diyos ay hindi lamang nakikinig sa Kanyang salita, kundi naghahanap nito. At sa totoo lang, habang hinahanap natin ang salita ng Diyos, lalong nabibibil sa atin ang ating mga pagkukulang, ang ating mga kapintasan. At dahil nalalaman natin ang kalooban ng Diyos, mabilis nating itong nailalapit sa Panginoon. Bakit? Kung gusto nating manatili sa Kanyang kabutihan. Ngayon, paano ipapakita ang pagpapasakop sa Diyos? Ngayon, lalabas tayo sa James, sapagkat yung sinulat ni James dito, pagsaway, gusto niyang ipakita sa mga Kristiyano na yung ginagawa nyo, hindi yan pagpapasakop sa Diyos. Ngayon, para magkaroon tayo ng positibong aplikasyon o instruction, paano nga magpasakop sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga plano sa buhay? So magbasa tayo sa Kawikaan. Proverbs chapter 3 verse 5 hanggang 7. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Amen. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso, at huwag kang manalig sa inyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at Kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Una, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso. At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Hindi ibig sabihin na iintindihan mo, yan ang kalooban ng Diyos. Talagang makakaintindi ka kasi ginawa ka ng Diyos na may isip. Talagang makakaunawa tayo. Bakit? Meron ginawa tayo ng Diyos na klase ng nilalang sa daigdig na to na maaaring makapag-isip. Pero kung hindi natin yan titignan ang lahat ng hakbang natin in relation sa kung sino ang Diyos sa atin, hindi natin nauunawaan ang sitwasyon mula sa pangunawa, mula sa perspektibo ng Diyos. Nagtitiwala tayo sa Panginoon sapagkat alam natin na higit ang Kanyang katuwiran kaysa sa katuwiran natin. Ano sinasabi ni Propeta Isaiah? Ang aking pag-iisip ay hindi nyo pag-iisip. Ang aking daan ay hindi nyo mga daan. Kaya nga't maging humble tayo, na kahit pa ilagay mo ang 100% na pag-iisip mo, meron pa rin niyang room for improvement kung titignan mo yan sa karunungan ng Diyos. Kahit pa siguradong sigurado ka, lumakad ka ng mabagal. At sabihin mo sa bawat hakbang, Panginoon, baka mali. Ituro mo sa akin ang iyong landas. At huwag mong hayaan ang puso ko maging matigas. Pag nakita ko, isang kita ko na hindi mo kalooban, tulungan mo kong bumalik sa kalooban mo.
Dahil ang taong mapagpasakop sa Diyos ay humihingi ng karunungan sa Diyos at nagpapasakop sa karunungang mula sa langit. Ano sinasabi sa James 1:5? Ang sino mang nagkukulang ng karunungan ay humingi sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan at hindi nanunumbat ang Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Hindi siya nanunumbat sa mga nagagawa nating masama. Hindi rin siya nanunumbat sa mga bagay na binibigay niya sa atin na mabuti. Sino tayo sa harapan ng Diyos? Tagatanggap lamang. At yun ang talagang tunay na kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ma-realize natin ang sarili natin na hindi niya tayo kailangan. Tagatanggap lang tayo ng kanyang kabutihan at mare-reflect ang kanyang kabutihan at ang kanyang karunungan sa ating mga buhay, sa ating pagpapasakop sa kanya. Subalit sinong hindi tumatanggap ng karunungan sa Diyos? Bakit may mga humihingi ng karunungan sa Diyos na hindi tumatanggap? Bakit may mga tao nanghihingi ng gabay sa Diyos na hindi ginagabayan ng Diyos? Bakit? Verse 6, ngunit humingi siyang may pananampalataya nang walang anumang pag-aalinlangan. Bakit nag-aalinlangan? Dahil ba madalas, hindi ba natin alam na kayang ibigay ng Diyos yung kailangan natin? Dahil ba minsan iniisip natin na mas marunong tayo kaysa sa Diyos? Hindi naman. Lahat tayo mag-a-agree na ang lahat ng kalooban ng Diyos, tama. Pero bakit sinasabi ng Biblia minsan nag-aalinlangan tayo? Ituloy mong basa. Kanino tinutukoy yung nag-aalinlangan? Verse 7, huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Verse 8, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang paglakad. Sino yung nag-aalinlangan dyan? Yung taong may dalawang akala. At sa dami ng ating natutunan sa Panginoon, kadalasan ang dahilan kung bakit hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon dahil sa hindi mo siya kilala, hindi yun. Dalawa ang isip natin. Iniisip natin na tama tayo, pero tama rin ang Diyos. Yun ang iniisip natin. Yung kalooban ng Diyos, tama naman yun. Kaya lang, yung kalooban ko, tama din yun. Di ba ang hirap? Yung gusto ng Diyos para sa akin, mabuti yun. Kaya lang, yung gusto ko para sa sarili ko, mabuti rin yun. At yun, nagkakaroon ka ng dalawang akala. Kaya mahirap pagtiwalaan ng Panginoon. Hindi dahil sa hindi natin nakita yung kabutihan niya. Hindi dahil sa hindi natin nabasa sa Biblia yung mga pangako niya. Kung hindi natin kayang magtiwala ng buong puso, na hindi natin mabitawan yung sariling atin. Yung sarili nating kalooban. Yung sarili nating isip. Mga kapatid, tandaan natin ang pananampalataya kay Kristo ay kamatayan sa sarili. Sa oras na tama ang Diyos, mali na ako. Sa oras na susundin ko ang Panginoon, susuwayin ko na ang sarili ko. At sa oras na magpapasakop ka sa Diyos, lalapastanganin mo na si Satanas. Sasansalain mo na ang dyablo. Kaya nga, pagdating sa James 4, tignan mo yung nagdadalawang isip. Anong sabi ng Panginoon? James 4, verse 8, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo, maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. Sa mata ng Panginoon,
Yung may dalawang akala, sampalataya ka sa Diyos, tapos sampalataya ka rin sa sarili mo. Marumi yun sa harapan ng Diyos na tinatawag niya, dalisayin niyo ang inyong puso. Hugas tayo ng kamay. Sapagkat ang panawagan ng kawikaan, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso. At huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. Hindi ba parehas? Hindi ba may pagkakahawig siya doon sa unang puntos kanina? Huwag nating kakalimutan na ang buong buhay natin nakadepende sa Diyos. At kapag ang karunungan ng Diyos ang siyang kumilos sa isip natin, makikita mo, hindi yan makadyablo, hindi yan makasanlibutan, hindi yan magpapasok sa iyo sa gulo. Dahil ang karunungan mula sa taas ay unang-una malinis, mapagpayapa, hindi mapagpalalo. Higit sa lahat, ang dulo niyan kapayapaan. Pangalawa, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad. Sa lahat ng iyong lakad. Kilalanin mo siya, parangalan mo siya, sambahin mo siya. I-dedicate mo sa Kanya ang lahat. Sa lahat ng gagawin mo. Anong sinabi? Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong landas, alalahanin mo siya. Sa tahanan, sa hanap buhay, sa ministeryo, at sa lahat ng ating pagpapasya. Ang taong nagpapasakop sa Diyos ay matakot sa Diyos. Maging mas matimbang sana sa atin na ito. Baka matisod ang Diyos sa ginagawa ko. Baka magalit ang Panginoon sa akin. Mas una yon sa lahat. Baka hindi gusto ng Diyos yung ginagawa ko. Baka hindi gusto ng Diyos yung sinasabi ko. Baka hindi gusto ng Diyos yung iniisip ko. Sa lahat ng bagay, alalahanin natin siya. Meron tayong boss sa lupa, pero wag natin kakalimutan, mas mataas ang ating boss sa langit. Marami tayong mahal dito sa lupa. Mahal natin ang mga mahal natin sa buhay, mga kamag-anak natin, pero higit at una sa lahat ang Panginoon sa puso natin. Kapag inuna mo ang Diyos sa lahat ng iyong desisyon, hindi ka magkakamali ng desisyon. Sapagkat sa lahat ng gagawin mo, alalahanin mo ang Panginoon. Pangatlo at huli, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mata, matakot kayo sa Panginoon at humiwalay sa kasamaan. Nakalagay yan sa Proverbs 3. Ang tunay na pagpapasakop sa Diyos ay may kasamang pagpapakumbaba, banal na pagkatakot sa Panginoon at paglayo sa kasamaan. Hindi ba paulit-ulit natin nababanggit yung sinasabi sa James 4:7, kayo nga'y pasakop sa Diyos, datapwat magsilaban kayo sa dyablo. Hindi maaaring sabihin ng isang tao na siya ay nagpapasakop sa Diyos habang patuloy niyang kinukonsinti ang kasalanan sa kanyang buhay. Ang pagpapasakop sa Diyos ay nakikita sa isang buhay na lumalaban sa kasalanan. Lumalaban sa tukso ng sanlibutan. Kaya pagpapakumbaba sa Panginoon. Kaya nga kung nahihirapan kang manalangin, kaladkawin mo ang sarili mo sa pananalangin, lumaban ka. Kung nahihirapan ka mag-focus sa salita ng Panginoon, lumaban ka, mag-focus ka. Lumaban ka. Kasi parte ng ating pagpapasakop sa Diyos na tinatakasan natin yung dati nating buhay. Hindi na tayo babalik doon. Hindi tayo babalik sa Ehipto.
Kaya tinitreasure natin lahat ng pagkakataon na nakakapaglingkod tayo sa Diyos. Bakit? Kung hindi pa tayo tapos sa dati nating buhay, hindi naman tayo makakapaglingkod sa Diyos. Siguro, kung hindi tayo niligtas ng Panginoon, ibang pangarap natin, ibang pag-asa natin, iba ang gusto nating mangyari. Kaya mga kapatid, huwag tayong magpakapantas sa ating sariling mata, matakot sa Panginoon at humiwalay sa kasamaan. Yan yung James 4:13 hanggang 17 na may mga aplikasyon sa chapter 3 verse 5 hanggang 7 ng Proverbs. Huwag nating kakalimutan ang ating Panginoong Jesucristo. Paano niya ipinakita ang pagpapasakop niya sa Diyos? Siya ang halimbawa ng pagpapakumbaba. Siya ang nagturo sa atin ng pananalangin. Yung ipinangangaral sa atin patungkol sa doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Yun yung doktrina na dapat ipamuhay natin sa buhay natin. At sa huli, nalalaman nyo naman kung paano siya nanalangin sa Panginoon. Hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban mong masunod. Talagang ang kanyang kaluluwa ay nakaramdam ng sobrang kabigatan dahil sa nakita niya na ang dulo ng kanyang buhay dito sa lupa, papatayin siya, itatakwil siya ng mga tao, ipagkakanulo siya ng kanyang alagad, iiwan siya ng mga apostoles, sa dulo mamamatay siya mag-isa. Kaya lang ipinagkatiwala niya ang sarili niya sa Diyos. Yan ang halimbawa sa ating lahat. At kung hindi si Kristo ang halimbawa natin, paano tayo Kristiyano? Hindi tayo niligtas para maging kamukha ng artista dyan o sinong politiko dyan. Hindi para maging kagaya natin, yung mga idol natin, yung mga sinusundan natin. We are created, sabi ng chapter 2 verse 10 ng Ephesians, kayo ay mga lalang ng Diyos, mga gawa ng Diyos kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. At nangyari yan sapagkat tayo ay biniyayaan ng Diyos. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kaya hindi tayo nagyamalaki, hindi tayo nagyayabang. Sapagkat lahat ng ginagawa natin, ano ba to? Biyaya lang to ng Diyos. Para lang tayong mga blankong koponban na kung saan doon idinodrawing ng Diyos yung kanyang masterpiece. Sisidlan lang tayo. Gamit lang tayo ng Diyos. Hindi na importante kung nagpakatotoo ka sa sarili mo o ano. Dapat sa dulo ng buhay mo, si Kristo naging totoo sa iyo. At naging totoo ka sa Kanya. Hindi yung sarili natin ang binubuo natin. Sapagkat hindi yan ang katuwiran natin pag humarap tayo sa Diyos. Pag humarap tayo sa Diyos, hindi importante kung sino ka, anong pangalan mo, anong nagawa mo. Isang katuwiran lang ang hinahanap doon, yung katuwiran ni Kristo. At kung tayo ay sa Kanya, at siya ay sa atin, kaya't wala nang hatol ang sino mang nakipag-isa kay Kristo. Kaya kung nakipag-isa tayo kay Kristo, bakit may mga gawa tayo sa buhay na wala namang kinalaman si Kristo? Di ba nakipag-isa tayo kay Kristo?
Oh. At kung yan ay totoo, ipanalangin natin sa Diyos. Isipin mo, kung ikaw na Kristiyano na ipinapanalangin mo ang iyong sarili araw-araw na maluwalhati ang Diyos sa buhay mo, hindi ba kung naglilinis ka ng bahay ay parang si Kristo ang naglilinis ng bahay? O kay palad na mga nakatira sa bahay na yan. At kung ikaw ay nagluluto, dahil binibigay mo ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ba't parang si Kristo ang nagluluto? Oh, napaka-healthy ng mga kumakain sa bahay na yan. At masaya. At hindi nagkukulang anumang biyayang dumarating. Hindi ko sasabihin na pagkakasya. Kung hindi nagagamit ng maayos at mabuti. Bakit si Kristo nandun? At hindi at kung ikaw ay nagtatrabaho at ikaw ay Kristiyano at pinapanalangin mo na sa lahat ng gagawin mo, magbabaon ka ng pako o magbubunot ka ng pako o maluwalhati si Kristo. At hindi ba parang si Kristo ang trabahador ng amo mo? Napakapalad ng amo mo sapagkat ikaw ay Kristiyano. Pero ganun ba ang nangyayari? At hindi ba, mga kapatid, hindi naman maiiwasan na marami tayong kapintasan? Pero kung may kapintasan tayo at si Kristo ay kasama natin, hindi ba siya ang unang magtutuwid sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita? At kung naliligaw tayo ng landas at kasama mo si Kristo, hindi ba siya ang unang magpapaalala sa iyo na dapat manumbalik ka? Sapagkat siya ang mabuting pastol. Pinanumbalik niya ang aking kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang katotohanan, alang-alang sa kanyang katotohanan at katuwiran. At kung meron tayong mga bagay na hindi alam, pero kasama mo si Kristo, hindi ba aaralin mo yan para sa kanyang kapurihan? Kaya nga, mga kapatid, may kapintasan tayo o may mga bagay na natutunan na natin, hindi na mahalaga. Manatili tayo sa Kanya at magtiwala tayo sa Kanya. Mahalin natin ang Panginoon. Kagaya na sinasabi ng kasulatan, kung sino man magmamahal sa akin, iingatan niya ang aking salita. At ako'y mananahan sa Kanya. At ang Ama ay magmamahal sa Kanya at kami mananahan sa Kanya at siya'y gagawin naming tahanan. Kaya, huwag na tayong magplano. Hindi yung naiisip nyo ang ibig ko sabihin. Huwag na tayong magplano. Kundi sa tuwing magpaplano tayo, alamin natin ang plano ng Diyos para sa atin. Habang ginagawa mo yung plano, gawin mo yan ng may pananalangin at may pagsisiyasat sa sarili. Kaya nga kailangan mo ng mahabang panahon. Hindi yan silakbo ng damdamin, hindi yan basta yabang lang na sumibol sa puso. O tama, gawin natin yan. Total, madali lang yan. No? Alamin natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. At yan ang pagplanuhan natin. Maluluwalhati ang Diyos. Amen. Manalangin tayo. Ama, walang imposible sa iyo. Kung gusto mong gawin, magagawa mo. Gusto mo kaming maligtas? Maliligtas kami.
Gusto mo kaming maging sisidlan ng iyong awa, magiging ganoon kami. Pero sabihin mo, Panginoon, sabihin mo sa iyong salita. Kausapin mo kami sa aming mga kaluluwa at sa aming isip para mapanghawakan namin ang iyong mga pangako. Huwag mo kaming gawing mga tagapakinig lamang. Subalit ang aming mga puso ay hindi inaabot ng salita mo. O Diyos, sa lahat ng prinsipyo na itinuturo mo sa amin sa buhay at sa pagmiministeryo, maging prinsipyo ito na bubuo ng aming mga plano para sa iyong kaluwalhatian. O Diyos, Panginoon, kung mas matalino ka kaysa sa amin, anong silbi ng talino namin? O sapat lang na maintindihan namin ang karunungan mo? Kung mas malakas ka kaysa sa amin, anong silbi ng katawan namin? Sapat lang para maging instrumento kami at gamitin mo kami. Kung maigsi lang ang buhay namin dito sa lupa, at ikaw ay may buhay na walang hanggan, anong silbi ng buhay namin dito sa lupa? Hindi ba't sapat lang para maluwalhati ka sa aming buhay? Kaya patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala sa iyo at aming mga pagkukulang. Ipinahayag mo ang iyong salita, matupad ang iyong kalooban sa aming buhay. Minamahal ka namin. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. At nawa ang kagandahan ng Panginoon ay magliwanag sa amin at sa aming mga anak at sa magiging anak ng aming mga anak. Huwag mo kaming pagalitan sa pamamagitan ng iyong puot, kundi ituwid mo kami ng iyong pagmamahal. Huwag maging mabigat ang iyong kamay sa amin. Kung hindi sapat lamang, Panginoon, para magpakumbaba kami sa iyo, alalahanin mo na gawa kami sa alabok. At ikaw ang aming Ama. At ang buhay namin ay nakadepende lang sa iyo. Huwag mo kaming pabayaan dito. At patnubayan mo kami hanggang sa buhay na walang hanggan. Ituro mo sa amin ang iyong mga daan, O Diyos. Yung mga bagay na alam na namin, kagaya ng mga gawain sa iglesia na paulit-ulit na naming nabasa sa banal na kasulatan, ay hindi na kailangan pang iulitin sa amin, kundi tulungan mo kaming ito'y mahakbangan na namin upang huwag itong maging kasalanan sa amin. Tulungan mo kaming mag-aakay ng tao. Hindi man kami lahat tinawag na maging pastor o maging mangangaral, pero lahat kami tinawag na maging tagapamalakaya ng tao. Lalong-lalo na para sa mga matatanda sa iglesia at mga tagapagturo, ang pagpapasakop sa Diyos ay maging napaka-importanting prinsipyo sa buhay. Sapagkat hindi kami ang dapat maitaas. Kami ang dapat maibaba. Maliit lang. Kami maliliit lamang. Hindi kami kagaya mo na walang katapusan. Kaya po, salamat sa pagmamahal sa amin ng iyong anak na si Jesus. Salamat sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo at sa kanyang muling pagkabuhay.
Salamat po sa gabing ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tulungan mo ang lahat ng hanap buhay ng mga anak mo. Bigyan mo ng lakas sa mga nagtatrabaho, talino, lahat ng nagnenegosyo. Bigyan mo ng malakas na puso ang lahat ng anak mo na nagtitiis at nang hahawak sa iyong mga pangako. Ilapit mo ang mga tao na kailangan ng iyong mga anak na magiging mga customer, kailangan na maging mga kliyente. Ilayo mo kami sa mga taong walang pananampalataya at mga magiging instrumento na kami matukso at masira ang patutuon namin sa iyo. Napalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, kung hindi nalulugod sa iyong mga kautusan. Muli ka namin pinapasalamatan sa gabing ito sa pangalan ng Panginoong Hesus.